Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ng problema ngayon ang ilang dumalo sa isang event sa Cebu nitong weekend. Ang mga kamera kasi ng kanilang mga cellphone nasira at ang tinuturong rason ang laser na ginamit sa event. Ang side quest ng software engineer na si Miranda nitong weekend, dumalo sa convention ng mga Bisaya content creators sa kanilang bayan sa Cebu. Pero hindi raw siya nakakuha ng mga picture at video for the gram. Ang kanya raw kasing cellphone, nasira. When I tried to take a picture, dun ko na nakita na sira na yung camera ko. There were streaks, there were lines, and then there was this little dot that looked pink or purple. I tried restarting my phone, but then the damage was still there. Hinala niya, ang nakasira sa kanyang cellphone ang mga naka-install na laser sa entrance ng event. Ang experience niyang ito, pinost niya online. At dito niya nadiskubre na hindi lang pala siyang may ganitong karanasan nung gabing yun. I saw some other posts that some other people are also experiencing the same thing. My assumption with the lasers at the entrance were solidified. Paano nga ba nagagawang masira ng hamak na laser ang camera ng ating cellphone? Ang ating mga cellphone camera, merong tinatawag na complementary metal oxide semiconductor o CMOS sensor. Ang CMOS sensor, napakasensitibo. Kapag pumasok dito ang laser, nagdudulot ito ng pagtaas ng irradiance o energy density. Ang resulta, natutunaw yung silicone at microscopic wiring sa loob ng camera. Pag tinamaan ito ng direct event laser, nasisira talaga ang hardware. Halimbawa dun sa magnifying glass na ginagawa ng mga bata pa tayo, no? Kung saan pinofocus natin yung ilaw ng araw para makapagsunog ng tuyong dahon o papel. Malalaman po natin ang laser ang nakasira. Number one is yung point damage. Nakakita tayo ng permanenteng pink o white or purple na tuldok na tinatawag nating dead pixels. Ang line failure, nagkakaroon ng permanenteng guhit na pink or purple sa buong screen. Hardware failure na po ito at kailangan ng palitan ng camera module. Bagay raw na ginawa ni Miranda. I tried reaching out to the event organizers. I sent them a message. I have not received any feedback yet. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa organizers ng nasabing event, pero wala pa silang tugon sa aming mensahe. Sa isa namang deleted post, sinabi ng mga organizer, alam nila na mga laser sa entrance nung day 1 ng event ay nakapinsala sa cellphone at camera sensors ng ilan sa mga dumalo. Humingi rin sila ng paumanhin dahil sa pangyayaring ito. Bilang tugon, tinanggal nila ang lahat ng laser sa entrance sa day 2 ng event. I'm a bit disappointed. Hopefully, there's some sort of resolution. So yung mga individual na nasira ang kanilang camera dun sa kanilang cellphones, allegedly dahil sa laser, sa event na pinuntahan nila, ay maaaring mag-file ng kaso for damages under Article 2176 of the Civil Code. Basta kaya nilang patunayan na ang direct cause o sanhi ng pagkasira ng kanilang gadget ay dahil sa fault or negligence ng event organizer. Para sa mga event organizer, kailangan po nilang sumunod sa safety standards ng ILDA or International Laser Display Association. Kung pagpapatama ng laser sa mga tao, dapat ang power level ay nasa ibaba ng maximum permissible exposure or MPE. Kung hindi ito calibrated, the standard rule is to project lasers at least 3 meters above the crowd para hindi tumama sa mga mata o kamera. Ano naman kaya ang dapat gawin ng mga dadalo sa event na gagamit ng laser para maiwasang masira ang kanilang mga gadget? Kung may event na gumagamit ng malalakas na laser, gaya ng sa concerts, mahalagang iwasan ang direktang pagtama ng laser sa ating mga camera sensor at pati na sa ating mga mata. Huwag itutok ang camera sa pinanggalingan ng laser beam. Iwasan din ang pag-zoom in sa laser source. Kung gusto mo naman malitratuhan ng laser, mas ligtas kung kukunan ito mula sa gilid kaysa direkta sa projector. Kung professional camera naman ang iyong gamit, maaaring gumamit ng protective filter. Pero tandaan, hindi lahat ng filter ay proteksyon laban sa lahat ng uri ng laser. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Birds of the same feather attack together. Ganyan ang nangyaring tagpo sa Davao Oriental kung saan isang grupo ng mga uwak tila may maitim na balak sa isang pinapalipad lang na saranggola. Matayog ang lipat ng saranggola ni Gina Lim.
nang mag-outing sila kamakailan sa isang beach sa Mati, Davao Oriental. Kaya naisipan namin magpalipad ng saranggola kasi ang lakas ng hangin. Pero laking gulat nila na ang kanilang saranggola bigla-biglang inatak ng mga uwak. Ang dami talaga ng uwak, hindi na namin mabilang. Parang galit na galit sila sa saranggola. Hanggang sina Gina Lynn may napansin. Kung saan pupunta yung saranggola, doon din sila. Parang sinasabayan nila, parang may binabantayan sila na bawal puntahan ng saranggola. Ang hinala nila Ayaw nilang dumikit doon sa niyog kasi baka may pugad yung mga uwak. at nang tuluyan na rin nilang binabangan sa saranggola. Bumaba na din sila. Pero bakit nga ba napagdiskitahan ng mga uwak ng saranggola ni Gina Lynn? Kuya Kim, ano na? Ang uwak ay kabilang sa pamilya ng ibon na tinatawag na Corvidae na kinabibilangan din ng mga raven, rook, jackdaw at magpie. Alam niyo ba na ang tawag sa grupo ng uwak sa Ingles? Murder. A murder of crows. Nagmula ito sa lumang tradisyon at pamahiin sa Europa noong Middle Ages. Noon kasi madalas doon nakikita mga uwak sa mga lugar kung saan may digmaan at maraming namamatay. Ang kanilang itim na balahibo, inuugnay din noon sa pagluluksa at kamatayan. Pero sa kabila ng tila madilim na kasaysayang nakadikit sa kanila, natatangi ang mga uwak. Ang uwak ay kabilang sa mga pinakamatalinong ibon sa mundo. Kaya nilang makilala at maalala ang mukha ng tao sa loob ng maraming taon. Natututo rin ang ilang uri ng uwak na gumamit ng mga simpleng kasangkapan tulad ng patpat upang makakuha ng pagkain. Pero bakit kaya nila inatake ang saranggola ni Gina Lynn? Possible na nakakontribute dito matingkad na color ng saranggola because bright moving objects are easier to notice, but behaviorally mas important usually ang movement, shape, and location. So kung lumilipad ang saranggola near a nesting area, mas likely silang mag-react. Crows are very alert and social birds. Kapag may isang uwak na nakikita na kakaiba or may possible danger, it can give warning calls and other crows nearby may respond. Pwede silang dumami into a group response para silang may alert system na kapag may unusual object or big flying animals in the area, natutulungan silang paalisin ito. Maglalakas loob pa kaya ang mga uwak sa saranggolang ito? Lalo't ito lang naman ang may hawak ng world record para sa pinakamalaking saranggola sa buong mundo. Ito ang The Hope, ang may hawak ng Guinness World Record para sa largest kite flown. Ang total area nito, 13,024 square feet. Halos kasing laki ng 5 tennis court. Ang lifting area naman nito tinatayang nasa 12,142 square feet. Ang The Hope ay dinisenyo ng isang kilalang kite brand sa New Zealand para Al Farsi Kite Display Team ng Kuwait. Tinatayang 1,800 linear meters ang tela at 2.2 kilometers ng cord o tali ang kanilang ginamit para lang mabuo ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. 4 ang napaulat na sugatan sa isang bear attack sa Fukushima sa Japan. Dito sa atin sa Pilipinas, posible rin nga bang umatake ang isang oso? Naalarma ang mga residenteng nakatira malapit sa Fukushima, Japan nitong Martes. Nang sa kanilang tahimik na bayan, may umataking oso. Sa footage na to, nahuli ang pag-atake nito sa isang factory worker. Sunod tong namata ang tumatakbo papasok ng isang gusali, kung saan may inatake raw itong isa pang empleyado at isang residente na parehong senior citizen. Ayon sa huling ulat, ang oso pinaniniwalaang nasa loob pa rin ng gusali. Kaya ang mga otoridad nagdeklara ng emergency at humingi ng pahintulot na barilin ang oso. Ang osong umatake sa Japan, isang Ursus tibetanus o Asian black bear. Ang osong ito na matatagpuan sa maraming bahagi ng Asya, kilala dahil sa itim nitong balahibo. Meron din itong kulay cream na crescent mark sa kanyang dibdib. Kaya tinatawag din itong moon bear. Sila ay mga omnivore, kumakain ng parehong halaman at hayop. Mauhusay din silang umakyat sa puno, pero dahil sa kanilang lakas, bilis, at mga claw o kukong matutulis, maaari silang maging banta sa ating mga tao. Hindi naman tulad ng mga kapitbahay, gaya ng Malaysia, Indonesia at China, walang species ng oso na natural na naninirahan sa ating kagubatan. Pero may isang hayop tayo na madalas mapagkamalang oso. Ano ito? Ito ang
binturong o bear cat na matatagpuan sa isla ng Palawan. Madalas silang mapagkama ng mga oso dahil sa mahaba at napakakapal nitong maitim na balahibo. Ang timbang nito maaaring umabot ng 20 kilos, kaya mabagal itong kumilos. Ang isa sa kamangha-mangha sa hayop na ito, ang kakaiba nitong amoy na parang buttered popcorn daw. Ito'y dahil sa kemikal na nilalabas ng mga binturong kapag minamarkahan nila ang kanilang teritoryo. Ang mga binturong vulnerable na, ibig sabihin may banta na sa kanilang populasyon, kabilang sa mga itong habitat loss o pagkasira ng kanilang tirahan at illegal wildlife trade o panguhuli sa mga ito. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang Philippine Eagle Week at isa sa mga highlight ng selebrasyon ang pagkawad sa isang natatanging agila ng sarili nitong senior citizen at PWD card. Sa ating kapuluan, tinataya na sa 800 na lamang ang bilang ng ating pambansang ibon, ang Pitacophaga jeffrey o Philippine Eagle. Alam niyo ba ang isa sa kanila sa Metro Manila makikita? Sa nakalipas na 17 taon, ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center dito sa Quezon City ang nagsilbing tahanan ng Philippine Eagle na si Girlie. Her cage ngayon, it simulates more or less yung natural setting. It's thriving here. No? Girlie has regular check-up. We have a caretaker, nag-observe sa kanyang behavior, health status, pagpapakain. Taong 1982, na-rescue ang Noy sugatang si Girlie sa kagubatan ng Talakag, Bukidnon. Ang isa sa mga tinamo nito sugat, nagdulot ng permanent blindness o pagkabulag sa kanyang kanang mata. Dahil dito, mahirapan raw siya makasurvive sa wild. Kaya minabuti ng mga eksperto na i-turn over siya sa DENR at kalaunan sa Philippine Eagle Center sa Davao para dun alagaan at i-rehabilitate. Taong 2009 mula Davao, nilipat si Girlie sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife dito sa Quezon City. Sa nakalipas na halos 2 dekada, si Girlie lang ang tanging Philippine Eagle na matatagpuan sa Metro Manila. Siya rin ang nagsilbing poster bird at ambassador ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife para sa Philippine Eagle Conservation. Sa taong ito, tinatayang nasa 45 to 46 years old na si Girlie. Kaya siya tinuturing na oldest known Philippine Eagle in captivity. Ang pambihirang milestone na ito sa buhay ni Girlie, kinilala kahapon sa Philippine Eagle Week celebration. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City para ipagdiwang ang Philippine Eagle Week 2026. Isa po ako at ang aking misis na si Feli na naimbitahan sa napakahalagang okasyong ito. Mamaya makikita natin dito si Girlie. Siya ay simbolikong gagawaran ngayon ng Quezon City Identification Card. That conservation belongs to everyone. It cannot remain only in the laboratories. It must be felt in classrooms, in communities, and in the hearts of the ordinary people. Alam niyo po, ang Philippine Eagle, pag nakita niyo up close, may in love kayo. Our Philippine Eagle is the most beautiful, the most majestic bird that you'll ever see if you see it up close. Napakaraming trivia tungkol sa Philippine Eagle eh. Alam niyo ba, nung unang panahon, ang tawag sa Philippine Eagle ay ang monkey-eating eagle. Up until 1978, it had to take a presidential proclamation to change the name to the Philippine Eagle as we know it today. Isa lamang ang kanilang mate hanggang sila ay mamatay. Ang Philippine Eagle, hanggang 60 years, minamahal yung isa lamang, yung kanyang asawa lamang. That's for you, Feli. At ang isa sa mga highlight ng selebrasyon, ang paggawad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City kay Girlie ng sarili nitong Senior Citizen ID at Persons with Disability ID. We are trying to promote inclusivity in the conservation of our natural resources. Ginamit natin itong situation ni Girlie ngayon to highlight that need for collective and inclusive action. At alam niyo bang may isa pang napakahalagang milestone sa buhay ni Girlie? Kuya Kim, ano na? Taong 1981, natagpuan sa Taiwan ang Philippine Eagle na pinangalan ng Chai. Matapos itong ma-rehabilitate, si Chai dinala sa Philippine Eagle Center sa Davao kung saan pinakilala kay Girlie. Matapos ang napakahabang courtship period, naging breeding pair ang dalawang agila. Kalaunan, sina Chai at Girlie ang kauna-unahang natural pair ng Philippine Eagle in captivity na nakapangitlog ng isang fertile egg. Pero sa kabila ng intensive pairing efforts, wala sa mga offspring o anak ni Girlie ang nakasurvive. Pero matuturing pa rin itong napakalaking milestone sa Philippine Eagle Conservation dahil patunay ito na ang natural pairing ay maaaring gumana kahit wala sila sa wild. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Sa gitna ng aktibidad ng Kilauea Volcano sa Hawaii, USA, nakuna ng video ang dahan-dahang pag-ikot ng hangin sa ibabaw ng tubig hanggang tuluyan itong naging buhawi. Paano kaya ito nabubuo? Kuya Kim, ano na? Sa videong ito, nakuha malapit sa Kilauea Volcano sa Hawaii sa Amerika. Kita ang dahan-dahang pag-ikot ng hangin sa ibabaw ng tubig. Unti-unti itong umakyat sa ere hanggang sa tuluyan na itong naging whirlwind. Nitong June 1, gumawa ng kasaysayan ng Kilauea. Ang patuloy kasi nitong summit eruption sa Hawaii Volcanoes National Park nagresulta sa 48 fountaining episodes. Ayon sa USGS o United States Geological Survey, ang volcanic activity na ito ang maaaring rason kung bakit may nabuong whirlwind sa paligid ng bulkan. Ang heat kasi mula sa lava, pinainit ang hangin sa paligid. Dahil dito, umangat ito patungo sa mas malamig na hangin sa taas. Upang mapuna ng espasyong iniwan ng umakyat na hangin, humigop ito ng hangin mula sa paligid. Yung warm air na pumapalibot dun sa volcano na yun, and then given na mas malamig dun sa upper level ng hangin, yung mainit na hangin dahil sa physics, palaging higher temperature to lower temperature. So yung mainit na hangin yung gagalaw paakyat. Dahil hindi pantay-pantay yung init, nagkakaroon ng iba't ibang bilis yung pag-akyat ng hangin. Yun yung nagkokos din na magkaroon ng sirkulasyon, kaya nagkakaroon ng whirlwind. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.